Timothy chapter 2, verse 13, kung ano dito, dumagat kayo man amin kamsa, kas panang respeto tayo, iti panang padayo di sa uti apo. Pero kikata di verse 13, kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Verse 13, maudi, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat. Hindi English nagtitas. Even if you are not faithful, or if you are faithless, God is still faithful. Tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ito ko tayo makasa. Ang Diyos po natin ay tapat. Amen? Tapat. Dahil sa umat tapat, kung ay balibaliktadong dati, tapat lang ta. Kita nyo din sa umat tapat. T-A-P-A-T. Basahin ka dyan, reverse mo, tapat lang ta. Ang taong tapat, balibaliktarin mo man, tapat pa rin. Ang asawang tapat, tuksuhin mo man, tapat pa rin. Now, kung ang taong tapat, ay balibaliktarin mo man, tapat pa rin, lalong-lalo na ang Diyos. Ang Diyos po ay tapat. Faithful. Praise God. We have a faithful God. Pag sinabi natin faithful, maasahan, we can depend on Him. You can trust Him. Hindi nagbabago dahil tapat nga ang ating Panginoon. He is true. Pag nagpangako ang ating Panginoon, totoo pa rin ang ating Panginoon. Kaya nga may 3 o'clock yata in the morning, nagising ako kanina, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko doon, magtiwala kayo sa Panginoon, huwag sa tao. Dahil ang tao nagbabago. Yung faithfulness ng tao, kung minsan, naapektuhan niya, depende sa mga nangyayari sa buhay. At naapektuhan yung pagiging tapat niya sa atin. At kung minsan, nagpapangako sila, nagbibigay ng isang pangako, umaasa ka naman, na hindi ka niya iiwanan, at tuto pa rin ang kanyang pangako, pero biglang nagbabago. Kaya sabi ko sa kanila, kung ayaw niyong masaktan, huwag masyadong umasa o ilagak ang iyong pagtitiwala sa tao kundi sa Diyos lang. Amen? Dahil marami ng tao ang umasa at nagtiwala sa kanyang kapwa, pero ang ending nun, wala rin. Iniwan din kayo at hindi tinupad ang kanyang pangako. Kaya maraming tao ang nalulungkot, nasasaktan, dahil masyado o lubusang nagtitiwala sa tao at hindi sa Diyos. Amen? Gusto ko lang i-describe ang katapatan ng ating Panginoon. Sa Psalm 119, verse 90. Ang sabi doon, ang katapatan ng ating Panginoon ay from generation to generation. Ibig sabihin ng tuloy-tuloy ang kanyang faithfulness. Kung gaano siya ka-faithful kay Abraham, ganoon din kay Isaac, kay Moses, at kung sino-sino pang patriarchs, hanggang ngayon, tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Why? Because that is the very nature of God. Ang katangian ng Panginoon, He is love. He is holy. He is faithful. God is faithful. Walang katapusan. It never ends. Kaya nga pag sinabing, parang redundant na ito pag sinabi mong God's unending faithfulness, pag faithfulness ng taong pinag-uusapan, may ending. Pero pag ang Panginoon ang pinag-uusapan at dinidescribe natin yung kanyang faithfulness, automatic yan. Walang ending yan. Tuloy-tuloy. Yung katapatan ng ating Panginoon. Hindi nagbabago at hindi rin pwedeng sukatin. Psalm 36 verse 5. It reaches the sky. Yung katapatan ng ating Panginoon hanggang langit. Pero hindi langit natin sinabi dito, no? Ay, tama. Sky. Pero hindi pa rin ko yan Hindi pa rin yung pangatlong langit Sky, first, second, and then third, doon ang ating Panginoon na walang makakarating doon. Ibang na lang kung ikay mamamatay at makapunta doon. Hindi pwedeng mapunta doon ng kahit sinong buhay na tao. Ganun daw ang katapatan ng ating Panginoon. You cannot measure it. Hindi mo pwedeng sukatin ang katapatan ng ating Panginoon. It reaches the sky. Kung saan ang ating Panginoon, kung gaano siya kataas, ganun din ang katapatan ng ating
Panginoon. In Lamentations chapter 3, verse 22-24, His mercy, His love, His faithfulness, they are new every morning. Hindi kumukupas ang katapatan ng ating Panginoon. Hindi nakakasuya, hindi nasusuya, hindi nauumay ang ating Panginoon. He is always faithful, new every morning. Araw-araw, bago palagi ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy, ang kanyang katapatan. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw, hindi nasusuya, hindi nauumay, hindi napapagod ang ating Panginoon. He is always faithful to you and to me. Now, ito ang difference ng tao at ng Diyos. Ang tao, may ending, may katapusan, minsan yung kanyang faithfulness, yung kanyang katapatan. Ngunit ang Diyos, kabaliktaran. Ang Diyos, He is always faithful, walang katapusan. Pag ang Diyos ang nag-promise, pag ang Diyos ang nagsalita, gagawin ng Panginoon yun. Because that is the very nature of God. He is faithful. Ang Panginoon po ay Almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. Lahat ng bagay kayang gawin ng ating Panginoon. Ngunit, may isang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. At ano po yun? Ano ang isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Magkasala. Magsinungaling. The Bible says, God cannot lie. God cannot sin or commit sin. Why? Because He is the Holy God. Hindi pwedeng magkasala ang Diyos. Hindi pwedeng magsinungaling. Kasi ma-break yung kanyang nature being holy, being faithful. Kaya ang Diyos, pag nagsalita yan, tutuparin ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, I will love you with an everlasting love, mamahalin ka talaga ng Diyos hanggang dulo ng kamatayan. God loves you. Hindi pwedeng sabihin, hindi ako mahal ng Diyos. Hindi pwede. Kasi nung hindi ka pa nga naniniwala, namatay na ang Diyos para sa iyo sa cross, di lalo na kayong anak ka ng Diyos. God loves you. At pag nag-promise ang Panginoon, gagawin niya yun. Yun ang pinagkaiba ng tao at ang Diyos, mga kapatid. Ang tao paasa, pero ang Diyos, hindi pwede. Pag nagsalita yan, paninindigan ng Diyos yan. Kaya pag may promise ang Panginoon sa inyo, i-claim niyo yun. Tutuparin ng Diyos yun. Kung hindi man ngayon, next time. Kasi may kanya-kanyang, may plan ang ating Panginoon. May itinakdang panahon yung due season ng ating Panginoon. Huwag niyong pangunahan. Dahil ang plano ng Diyos, yung timing ng Panginoon, perfect yon. Pero kung minsan hindi tayo makapaghintay, at sinisisi natin ng Diyos, kahit hindi tayo natupad, yung mga pangarap natin, yung mga inasal natin, ito na dumagsulitan, pabasulin kayo natin Diyos. Remember this, pag nag-promise ang Panginoon, tutuparin at tutuparin ngayon. Kaya lang, matuto tayong hintay. Matuto tayong tiis, mga kapatid. Basta panindigan nyo that, Lord, ito ang promise mo sa akin. At naniniwala ko, naninindigan ako, maniniwala ako, tutuparin mo ang pangako mo ito para sa akin. Amen? Okay, palakpakan na natin ang ating Panginoon. God is faithful, God is faithful. Now, paano pinakita ng Diyos ang kanyang faithfulness para sa atin? Ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa atin nung tayo niligtas ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful, whom you will call into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Faithful ang ating Panginoon, hindi niya kagustuhan sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na kahit isang kaluluwa ay mapunta sa impyerno. Ang gusto ng Panginoon, lahat sana ng kanyang nilalang ay mapunta ng langit. Hindi kagustuhan ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. One time, may nagtanong sa akin, bata, napakatalino, doktor na siya ngayon. One time, sinabi niya sa akin, nagulat ako sa niya, Pastor, kung mapagmahal ang Diyos, bakit may impyerno? Bakit atay kanu ay taptakwang na ako Diyos na dititat tao di impyerno? Sabi ko naman sa kanya, kapatid, hangan na ako Diyos di mangitakwang kanyang di impyerno, sino nga mismo? It is your choice. God never designed hell for men. It's for the demon. Ngayon na puting tao, kaya mas pilpilyan na nung tuma, iti papanjil pierno, so palubusan niya ako Diyos. Because God had given us freedom as a sign of love.
dahil binigyan ka niya ng freedom. Kasi ang pag-ibig, hindi lang ma-manipulate yan. Hindi ka kinokontrol, hindi ka minamanipulate ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos, binigyan ka niya ng freedom to choose. Kaya nga, choose life between life and death. Mamili kayo, hell or heaven. Amen? Pag pinili ng punta ng langit, praise the Lord. Pag pinili ng punta ng impyerno, malulungkot ang ating Panginoon, ulit walang magagawa ang ating Diyos. But praise the Lord, God is faithful. He called us and He saved us. Sabi sa 1 John chapter 4, verse 19, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Hindi natin inibig ang Diyos. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Ngunit, ito ang nakakapagtaka. Kahit hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, ang Diyos ang unang umibig sa atin, hindi natin hinanap ang Diyos, tayo ang hinanap ng ating Panginoon. The reason why you are here is not because of you, not because of your own volition, but because God had chosen you. Pinili ka ng Diyos. Amen? Hindi ba kayo nagagala? Ang daming tao sa Villasis, sa Urdaneta, isa kayo sa pinili ng ating Panginoon. He had chosen you. At ako din, salamat. At pinili ako ng ating Panginoon. I did not love God in the first place. Now, tanong ko ito, minahal mo ba ang Diyos talaga? Nung una? Hindi naman di ba? Kasi nung una, hindi nyo minahal ang Diyos, kaya hindi kayo pumupunta ng church noon. At lahat ng ginagawa nyo, hindi magustuhan ng Diyos. Pero ngayon, hinanap kayo ng ating Panginoon. He came to seek and save the lost. Hinanap ka niya. Dahil mahal ka niya at iniligtas ka, kaya andito ka ngayon. God is faithful. Amen? At wala noon, hanggang ngayon, nagliligtas pa rin ang ating Panginoon. He is the author of our faith. He is the finisher of our faith. Philippians 1:6. Ang Diyos ang nagligtas sa atin, hindi tayo. Hindi kami bahay natin, hindi si Pastor Brenda, hindi yung pastor nyo. Ang ating Panginoon mismo ang tumawag sa atin at siyang nagligtas sa atin because God is faithful. Number 2, God is faithful in forgiving our sins. Not only forgiving our sins, but cleansing us from all our sins. 1 John 9. God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Hindi ka lang nililigtas ng ating Panginoon, nililinis ka ng ating Panginoon. Amen? Sino yung bumait na dito mula ng palataya sa ating Panginoon? Sino dito yung nabawasan na ang pagkakasala mula nung tinawag ng ating Panginoon? Alam niyo ba, hindi naman natin kayang baguhin ang ating sarili. Yung kaya nga may kanta tayo, gusto kong bumait, ngunit hindi ko magawa, hindi mo talaga kaya. You cannot do it. You cannot change your own selves. But praise God, kung iniligtas tayo ng ating Panginoon, slowly, gradually, binabago tayo ng ating Panginoon. At doon mo makikita kung sino yung mga totoong naligtas. Pastor, paano ko malalaman that I am saved? Paano ko malalaman na siya ay ligtas na? Nabago ang kanyang buhay. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang. Kahit 20 years na, kung walang pinagbago, hindi pa rin naligtas yan. Hindi pa rin na-born again yan. Uma-attend lang ng church yan. Pero, pag walang pinagbago ang buhay, hindi pa naligtas yan. Hindi pa na-born again yan. Amen? Kaya kung minsan magtataka kayo, ba't biglang nawala? Nawala kasi in the first place, baka talaga hindi pa naligtas. Amen? Ang Panginoon, mga kapatid, faithful siya. May pangako ang ating Diyos na pag tayo nagkasala, ito sa mga believers na to. Nung isinulat ito sa John, na-address ito sa mga mananampalataya na. Kasi hindi naman tayo perfect nakakasala pa rin tayo bilang kahit Kristiyano. Amen? Nakakita na ba kayo ng Kristiyano na perfect, hindi nagkakasala? Pati pastor, nagkakasala yung mga yan. Ako nakakakomit pa rin ng kasalanan. Noong minsan, hindi ko sinasadya. Pero as being human, kaya nga, pero ang tao na born again, pag nagkasala, umiiyak yan.
Dahil na born again, sabi ng Lord, patawarin mo ako, nasaktan kita. Nagkasala akong Panginoon. And the Lord will cleanse you. Patatawarin ka ng ating Panginoon. One time, may isang nag-text sa akin at sabi niya, matagal na pumunta ng Manila, naging taxi driver, gusto niyang bumalik sa ating Panginoon. Nag-text, sabi niya, Pastor, gusto kong manumbalik sa ating Panginoon. Ngunit may nagawa akong kasalanan, mapapatawad kaya ako ng ating Panginoon. At sabi ko sa kanya, kapatid, walang kasalanan na hindi kayang hugasan ng dugo ng ating Panginoon. Minsan lang namatay si Jesus sa krus. Minsan lang umagos ang kanyang dugo. Ngunit ang epekto nun, habang nabubuhay ka, yung kapangyarihan, yung epekto ng kanyang pagpapatawad, andyan, hindi maaalis yan. Maraming mga Kristiyano pag nagkasala, nagigilty sila, hindi na bumabalik ng church, nahihiya na sila dahil alam nila hindi kayang patawarin ng Diyos ang kanilang kasalanan. Kapatid, gaano man karami ang iyong kasalanan, sabi sa Isaiah 1:18, come unto me! Alik kayo, sabi niya, huhugasan ko kayo kahit gano'ng kaitim ang inyong kasalanan. Gagawin ko itong parang snow, parang niebe. Papaputin ko yan. I will forgive you and I will cleanse you. At gagamutin ko ang inyong backsliding. Dahil ang tao ng backslide, punong-puno ng sugat yan. Punong-puno ng kalungkutan. Punong-puno ng paghinang peace. Walang blessing. Kaya sabi ng Panginoon, come unto me. Umarito kayo sa akin, I will heal you. I will forgive you. I will cleanse you. Amen? Ako nga, nung nag-aaral mo sa Bible School, yun ang mention din ako nakik-out dito, no? Dito si Manangalon. Pagpasok ko pa lang sa Bible School, hindi pa ako ligtas noon. Napanis ka agad. Pinik out ako ng ating mga nandito. Naintindihan ko yun kasi yun ang role ng school. Hindi naman pwede gawin yung lahat at okay lang sa kanila. I was kicked out of this school. Nag-aaral ako sa labas. Habang nag-aaral ako doon, talagang lumayo ako sa ating Panginoon. But one time sabi ko, Panginoon, gusto kong bumalik sa iyo, nagkaroon ako ng matinding kauhawan. At sabi ko kay Panginoon, gusto kong bumalik sa iyo, nauuhaw ako sa iyo. Like a deer that panted for the water, yung parang usaha, tigang na tigang. Sabi ko, Lord, please come. Heal my backsliding. Forgive me of my sins. Akala ko hindi na ako mapapatawad ng ating Panginoon. I attended prayer meeting in Siloé for how many nights? Nag-pray sila, mga bata. Pagdating sa akin, hindi ako makapag-pray. Dahil backslide yung puso ko, pag gusto kong mag-pray, sabi ng demonyo, hoy, di ka na lang nahiya, nag-pray ka, backslide ka naman. Sabi ko, Lord, pag hindi mo pa ako hinibay, sa gabing ito, hindi na ako babalik sa church na ito, magbabackslide na lang talaga ako tuloy-tuloy. Nung sinabi ko yun, umiyak ako sa Panginoon. And that night was a very remarkable night. Na-feel ko yung Holy Spirit bumaba. Kaya ang paborito kong kanta, oh, He touched me. Noong hinawakan ako ng Panginoon, ako'y nanginig, literal. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi ako makatayo, buong gabi nanginig ang aking katawan. Parang may isang pwersa na naalis sa aking katawan at ako'y punong-puno ng kaligayahan at tumawa, hindi ko maintindihan. At sabi ng Panginoon, anak ko, pinatawad na kita. Pinagaling na kita. Bumalik ka. At that night, nag-preach ako ng convention young people. Ayaw ko mag-preach dahil nahihiya ako. Pero sabi ng mga pastors natin daw, preach, testify kung anong ginawa ng Panginoon sa'yo. At sabi ko sa MC, sa presider, bro, pagkatapos ko mag-preach, mag-altar call ka. Pero nung ako'y nag-preach, the Holy Spirit spoke to me, huwag yung nag-game siya mag-altar call, ikaw ang mag-altar call. At sabi ko, nahiya ako, baka walang pumunta sa harapan. Pero sabi ng Panginoon, just follow, just obey. Nung nag-altar ako, umiiyak silang lahat sila pumunta sa altar. At since then, ibinalik sa akin ng Panginoon yung aking desire ulit na mag-preach, mag-pastor, hanggang hindi ko inaasahan, napa-i-elect as national president. At mula noon, mga kapatid, naranasan ko ang kapangyarihan ng Panginoon. God is faithful. Na kahit tatakbo-takbo ka, tinatakbuhan mo ang ating Panginoon, but because He made a promise to love you and to use you, hanapin ka ng Panginoon, ibabalik ka ng Panginoon sa kanyang koral at gagamitin ka ng ating Panginoon. Naranasan ko yan.
mga kapatid. Akala ko hindi na ako makakabalik sa ating Panginoon noon, but God is faithful. He forgave me, He cleansed me, He used me for His glory. Palakpakan natin ang Panginoon. He gives our salvation. Sa 1 Thessalonians 1 and 6, di ba? Sinabi ko kanina, ang ating Panginoon, siyang nagligtas sa atin. Siya rin ang magtatapos ng ating kaligtasan. He saved you. Hahawakan ka ng ating Panginoon hanggang kunin ka ni Lord. Hindi niya pababayaan ang iyong kaligtasan. Kasi unang-una, ipinaglaban ka ng ating Panginoon sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Therefore, hindi ka basta-basta iiwanan ng ating Panginoon because you are precious in His sight. Dahil ang katumbas mo, buhay ni Jesus Christ. Kaya nung iniligtas ka ng ating Panginoon, He is the author, He is the finisher of your faith. Aalalayan ka ng ating Panginoon hanggang kunin ka ni Lord. Salamat. May time na ako'y nadadapa. Ngunit dahil ang plano ng Diyos ay maligtas talaga ako at makuha ko yung makapunta ko ng langit. Tuwing ako'y nadadapa, ibang bangon na niya ako Diyos. There are times I get discouraged, pinapalakas ako ng ating Panginoon. There are times na ako'y nagkakamali, kinokorek ako ng Panginoon. Minsan masakit, pinapalo din ako ng Panginoon. But, lahat yon parte upang ako'y maging matibay at makarating doon sa finishing line. Hindi pababayaan. Yung mga anak nyo na minsan iniligtas ng Diyos, mag-pray lang kayo. Hindi pababayaan ng Diyos yung mga yun. Babalikin ng Panginoon yung mga yun. Kaya siguro nagtataka kayo bakit ang mga churches natin minsan punong-puno ng mga members. Darating na ang ating Panginoon. At bago darating ang ating Panginoon, lahat ng mga lumayo sa ating Panginoon, hinihikayat na ng Panginoon na sila'y bumalik ngayon. Amen? Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. He will finish it. Tayong mga Methodists, hindi tayo naniniwala sa one side, always side. Kapag naligtas ka na, kahit anong gawin mo na sa buhay, ligtas ka na. Mayroon silang tinatawag na eternal security. Kapag minsan naligtas ka na, secure ka na hanggang mamamatay ka. Naniniwala ako doon, pero conditional sa atin ang kaligtasan. Nung iniligtas na tayo ng ating Panginoon, that's initial salvation. Habang nagpapatuloy ka sa pagsisilbi ng ating Panginoon, ano ang tawag doon? Progressive salvation. Napagkalanan nito, tinuro sa amin ni Pastor Forto to. Progressive salvation. Because salvation is a present experience. Nung iniligtas ka ng Lunes, kailangan pangalagaan mo yung kaligtasan mo, ipaglaban mo, manatili ka, you will stay. From Martes hanggang Linggo, para pag namatay ka ng Linggo, pupunta ka ng langit. Pero pag naligtas ka ng Lunes at pinabayaan mo ng Miyerkules, hindi ka makakarating ng Linggo, pag namatay ka, punta ka ng impyerno, mawawala ang iyong kaligtasan. Initial salvation, progressive salvation, pag namatay ka o during the rapture, wow! Final salvation. Matatanggap mo ang kumpletong kaligtasan. At hindi natin kayang gawin yon kung walang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang umaalalay. Pero kailangan sumunod ka. Ito ang problema sa mga one save always save. Minsan may nakausap akong one save always save. Sabi ko sa kanya, okay, ito ang tanong ko. Your one save always save. During the rapture, pag nag-rapture at may yung kahiga mo sa higaan, hindi mo asawa, mararapture ka kaya. Alam niyo ang sabi niya? Dahil ligtas na ako. Minsan na akong naligtas, makakapunta ko ng langit. Sabi ko sa kanya, hindi pwede yun. Dahil kung nagtibibya ang mga ngalunya, hindi siya magmamana ng karian ng Diyos. Amen? Kasi yung mga turo ngayon, mag-ingat kayo sa telebisyon, ito ang palagi napapanood ngayon. Silang hari-hari sa telebisyon, one save, always save, na kahit anong gawin nyo, total anak naman na kayo ng Diyos. Alam mo, may responsibilidad din tayo mga Kristiyano. Kailangan manatili ka, kailangan ipaglaban mo ngayong pananampalataya, kailangan mamunga ka, kailangan baptize ka, kailangan maging holy ka, gawin mo lahat ang iyong makakaya hanggang kunin ka ng ating Panginoon. But this is my main point. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? He keeps our salvation because He is the author and finisher of our faith. Ito pa, ipinapakita ng Diyos ang kanyang faithfulness sa atin, 1 Corinthians 10:13.
Kung may mga tukso na dumarating, God is faithful to make a way for us to escape. Pag may mga temptation, tukso, suliso, dahil ito ang sumisira sa mga Kristiyano. Doon ako na, Pastor, nahulog ako kasi pinabayaan ako ng Panginoon na mahulog sa tukso. Sabi sa Book of James, hindi nanunukso ang ating Panginoon, kundi ginusto mo. Kung bakit ka nahulog sa tukso, ginusto mo. Hindi kasalanan ng ating Panginoon because God cannot tempt us because God is a holy God. Pero ito ang maganda. Bawat temptation daw na dumarating, gagawa ng Diyos ng way para ito ay ma-escape mo. Para makaliklik ka, no kumadat na isuliso, at that time, naapo Diyos, maraming tiruangan, tatlo dapat tarayang. Dahil dinadumang kami, nadala nga rin tiruangan dita, nadita pa na tumaray. Sang munda mo na isulisaw. Matindag ka talaga. That's why hindi ako naniniwala kapag may isang Kristiyano na nagsabi, Pastor, hinayaan ako ng Diyos na ako'y mahulog sa tukso. Hindi totoo yan. Nahulog ka dahil ginusto mo. Because ang promise ng ating Panginoon, being a faithful God, pag may temptation na dumarating, mayroon at merong way para matakasan mo yung temptation. Kasi di ba isang nagsaw, na di ba isang lalaki, na young people, na inisugit-sugit di ba isang babae, di ba? Di napo na di ko, di mata na, di ba, hindi na makaya, napo siya kalang natagiliman, paranan. Panginoon, ikaw nga lang pumikit. Hindi ko na kaya yung temptation. Hindi ako naniniwala. At ito pa, pag dumating daw ang trials, yung mga pagsubok naman, kasi magkaiba yung temptation sa trials. Pero kung minsan, kung may trials, ay may temptation, may trial. Yung trials naman, pwede tayong subukin ng Panginoon yun. Pero ito ang maganda. Sino sa inyo dito ang walang problema sa buhay? Meron? Tingnan nyo, baka di na normal yung utak nyo kung wala kayong problema sa buhay. Lahat tayo may problema sa buhay. Amen? Ako, masayahin akong tao, ngunit marami akong dinadalang problema sa buhay. Problema sa church, family problems, relational problems, kung minsan financial problem, health problem, marami din akong nararamdaman pa na. Kailan lang, buti na lang, natunaw na yung kidney stone ko, natunaw yung prostate ko, pero nag-maintain ako ng high blood, saka sugar. Nagadugan kami libro, naglagag pamakan, hindi alam ako na di pamakan. Nagadugan kami agbunyag, nagadugan pabuda, nagadugan papiesta, may mga taga-bawal, nagilid din ko makipiesta. Nagipas di manan. Tapos bulimi pa, diabetic na, so nga di duwa, binintay na ki dyan. Health problem. Ato di problema tayo. Ato di Kristiyano, nakaisip lang na mag-struggle na kita. Well, tunggal tugaw, may isang ata, may isang apyos, at muli magumata, tanugtat, at problema na mawitin na, kadali, bagbaga. Tama lang titawag ilimban. Paisip-isip, nakamuyo ka di, according to some psychologists, itaw nga naangaw, itaw nga nalay nga jok-jok, dahil hindi muslita, ito di problema dahil ilimlimda. Kasi na defense mechanism na lang kami, yakpak pakatawa, ngayon deep inside, ito di problema nga awitin ka. Ato problema nga awitin tibya. Naman lang Diyos ko, nabayagan ng pakamatayan. Nagbagilak ko man, yung bagdata ni Diyos nga tumutulong. Kami, ang promise ng ating Panginoon ganito, hindi ka bibigyan ng problema na hindi mo kaya. Amen? Kaya pag may mga problema sa buhay, ito ang sabihin nyo. Problema? Panginoon, di ba? Promise mo, you're a faithful God, na hindi mo ako bibigyan ng isang problema na hindi ko kaya. Kaya mo lahat yan. Hindi mo kaya dahil kaya mo, kundi kaya mo dahil tinutulungan ka ng Diyos. Philippians 4:13, ano sabi doon? Ano sabi niya? I can do all things through Christ, not through me. Kasi pag ang ginagamit natin, yung sarili nating lakas at katalinuhan, wala kang magagawa, lalo mapraprostrate ka. Panginoon, through Him, kasi yun ang promise ng ating Panginoon. Kaya pag dumadaan ako ng maraming pagsubok sa buhay, ito ang sinasabi ko palagi, Lord, di ba sabi mo, hindi mo ako bibigyan ng isang problema na hindi ko kayang mapagtagumpayan. Alam nyo, ito, tandaan nyo may mga sitwasyon sa buhay na hindi na talaga mababago. Meron na.
At may sana ba, naiyanak na nga, tao na diyan. Talaga nga, that normality na. Well, kaya napanday pa agas, nagdindinabag namin nga, masagigyan na lang ka ng agasan. Para kanya lang, padasin nyo, napandawan, eto na. Amo yung amin, kastoy. At nagiging sitwasyon tibyak, na talagang lumabaliwan. Halimbawa, dahil sakit mo, awan talaga agas na. Nilakay mo talaga partikero, kaya awan lang takbal balay, nahihirap talaga kasi ako, awan bali mong garudan. Talaga, ada di sitwasyon na biyak, pero ito. Muna siguro, Pastor, paano ko mapaglabanan at mapagtagumpayan itong problemang ito? Ito, ang gagawin ng Diyos. Kung hindi mababago yung sitwasyon nyo sa buhay, babaguhin ng Diyos ang iyong puso. Dahil ikaw na ang mag-adjust. Mga mabalbaliwan ka, malangat balbali sa anak mo, kung ititatang mo, sikat nagbalbaliwan. Bayaan mo! Nandiyan hirap ka mababaliwanan. Bayaan mo na! Apoy, paimakin ka, bahala ka. Ijipe ko ng iglesia, kung ni Pedro, ay ni Pablo. Iglesia, bakit hindi na kaya tinunggati, yawa yung kidney. O, kanya, kamamaka dyan. May awan remedyo na, hindi yawa yun. Si kayong tagbaliw, si kayong tiagadjust. May sabay. Kada problema di biyak yung nga hanggang mabaliwanan, ikan na kayo ti parabor nga po Diyos, tapno may turan nyo day jay, nga awitin nyo. Isa man na magtaka kayo, na, apikas hindi ka sasaad na doon, basta man epekto na, nagpigsa mo lang ta. Ngamin, kung naniya po Diyos, my grace is sufficient for thee. Amen? Isa nga ni Pablo, ikararagan natin matay, mabiyag, ni Pablo na namagasan, di bukod na nasakit. Nasakit ni mata na, at sangsangit na buto. Nagkararag 3 times, Lord, agasan na buta. Apay no sa bali mo, maagasan, mapabiyag ko pwede na tayo. Ngayon ko na nga po, Diyos, hangko, magasan di sakit mo. Ngayon, ikang katiparabor, tapno may turang data, tauray kastaka, at dalataran om, natigger kalapta, kit ito no makita na kiti tao, saan nga ti makita na, kit sikano di kit jipigsa, nagtratrabaho kanyang, kit iday-day ang dakto na Diyos mo. At dahil kiti problema ti biyakanin na may ka. Kung ano ti may isang tao, may pa nakanapin Diyos titok-tok ti building, kaya ti baka na tumpok ka. Abay, mana ka nga simpawin, ika nakatipayak tapos makatayag ka. Kaya nasa way, ang mga problema tibiyak, mapagbalagyan tayo, basta ipay matagin ng Diyos because God is faithful God. Amen? Okay, maudi. Ako di faithfulness na ako Diyos sa Revelation 19:11. Nga po Diyos, at tigubat na mangyayari tata, between God and the devil, kaya iti subject ka is the church. Dati church, di pagininagawan na ako Diyos tata, kini Satanas. Iti church, dobra ni Satanas tata, rakrakrakon na ti church. Perjin na ti church. So nga ti church, marakrakrak, nadadadail, relationship, rakrakrakon ni Satanas. Ado na kitang backslide, ado ti maupay. But, in the end, mangabak tayo man lang ang mangabak, katulungan na tayo na Diyos. He is the faithful one, Revelation 19:11. Isun ti faithful one, isun to ti mangabak, lang ti gubat. Because Jesus made the promise that even the gates of hell will not prevail against him. Sino kanya yung kakabsat? Di church na problema tata. At dapat di perfect na church? Sino kanya di church na perfect? Di church ko tata, ato di problema mapagdadalanan mi. Nadagset, di problema di church ko tata, at di pinaka-leader ko, my main supporter, o susanit pa di church, tinira ni Satanas. Magpakada kanya kung pa lang mamupan di church. That's yung problem. Dami siya kami bro, napanti sa balin na lugar, kami transfer down. Kaya kung na ni Satanas kanya ko, awanan. Awan mangyari ki church mo. Amoyotin mo na, Lord, this church is not my church. This is your church. At papausaran lang ako. Lord, natin mangyari dito yung church, Lord, I'm doing all my best. Lord, natin mapasamak dito, sikat natin responsibilidad ako. Kukwan tayo yung church. Lord, na pumanaw, apo, sukatan. Lord, ang backslide, isumplin. Lord, na matay, mangtig ka manan, isang bali. Lord, na supporter mo, kit pumanaw, mangtig ka manan, mangmatawag ka na sa bali. How many times, this time po panawag ti church because of problem. Tandaan ninyo, church. Ang na-operate ni number 1 na concern ni pastor, na mangtig ka niya na tirakokin raksa.
Lugikat naton. Nung naurnos kayo nga membro, at nabilin kayo magsiserbi kina ako Diyos, na get inspirasyon di pastor. Amen? Iso nga di ka di maglang, di chance yo, o rin nakatado kayo, o rin nakatuupirin nyo, no ang gaapa kayo, kinaguwid kayo, awan na itag-destino dyan. Awan na itag-destino dyan. O rin milyon, tuupirin nyo. Na minsan, kung nata kanya, pastor, kayo mo nag-destino dyan. Kung nata kanya, inalagupin ng dibig na. May stressak lang dyan. May stressak lang. Kung na gusto nga doon ba, pastor, nung naduman na kaya titagpaw, kaya natag-retiren. May stress na di church, na doon ang problema di church. Well, the church is not perfect. The pastor is not perfect. Iso nga expected na doon yung problema. But when problem arise in the church, ipa-iba tayo kanya po Diyos. Lord, this is your church. You love your church. You are a faithful God. Napadasa ko ang faithfulness niya po Diyos. Hindi naman kami dyan bago. Ako ekspektaren na siya mabutusan na national president. At the business ni Mrs. ko, ang isusuro at secular school din. Bigla ka na-elect, nakitutak nagsalita. Kanak makatakdal dito ba ko din. Ako ekspektaren na siya mga baki national election. Kunak Lord, habo ko makayat, may napadasak na minintimad dayo kanyang binaot-baot na Lord at tulunogap, may kita nyo grabe. National President kay Day, dapat panawag amin na profession mo at full-time ka. Pinanawag ti negosyo ni Mrs. ko, pinanawag ni Jay Panagisuro. Kapan kami dyan, bagong agsangsani. Tunakin ni Mrs. ko, gusto matati desisyon tayo sumurog ti Apo Diyos. Madinsa. Kaya ila ko may amin nga mabalin may nga ila ko, tawan balong may nga mapanindiyan. Nang nangrunad ang eskwela dyan, anak ko, kunak Lord, papay-eskwela, katati anak ko. Sabi na kinro dyan, anak ko, private school. Gumagastos kami ti half million a year. Kaya manulang ti offering me. Ngayon kunak Lord, nagtulnog kami, impay kami dito, you are a faithful God. Han ka nga ulbod, na dagiti sumurong kanyam, hamoy da nga baybayan. Nagyan kami dyan, ay tinapsat na nakmuan tinangdanag, tinbut-butay. At tungtong kami ni Mrs. ko, hindi ko unang, naglipas tan sa nga pumanaw. Ngayon ko kababain, imputos tata, nagwit tama kami. Kung itinabang kami dyan, grabe. Nagsalit kami ni Apo Diyos, Lord, ngayon buyo. Kung ni Mrs. ko, hindi makaurnong basi. Kung kanya na manutin na urnong mo, at 25,000. I-invest na dito church. Agupit na di church dito yung alibago. Ngayon nakita kawan di church dyan. Kinagadugan may buro tayo dyan. Nag-invest kami dyan. Ang bayan takta na Bible School student. Papa nag-isturo iti Sunday School. Ay iti pa naman natin na BBBS. Tadwak ni dyan. Nag-open kami. Talaga nga, madi nga usap di sa urasugan eh. Intaya amin. Nung yung ganda kanya amin. Hindi po natin nga agbula ka. Kinimula min dyan. Unak Lord. Faithful ka, kadagiging bagang, kanamangtid kami, nakmula kami adapitin me. Sinurog kami dito yung apo, awan ambok, nga pangalaan me. But praise God, God is really faithful. Hindi at jaya. Di service ko ini, owner nga madagdadakay. At na minsan nagsaw kanya na pastor, hanga may bagay data owner nga service mo. Marak-rak-rak, nagdakil ti building tayo, national president ka pa. Hanak nagtagon oning, mababainak pa iding. Yan po na Lord, nagtulnog ka, urayag di ka rin. Praise God, ayatin nga kamsa. Tiputon ko, nakakuha, naka-eskwela, nakalpas. Nag-graduate na. Amoy among ti challenge ko, kinapo Diyos ko na Lord, ipakita man tinubo nga si ka Diyos ko, hanang mga baybayan, nagitiak talented sumurugin ka. Ngayon one time ni Pastor Balido, nagpasya may sa kababaknangan nga lamber, di kawaji ilagan. Kaya kunada kanya na, Pastor ka, wait, ay, makapaadal, Pastor ka lang. Yan, praise God, nakaanak tata ni Pastor Balito ti CPA. CPA, registered CPA. Kaya sabi sumakunak Lord, dagiti mga ipagpababa kanyami, nga po Pastor, ipakita mga kadakwada nga si ka Diyos me, you are faithful to your promises, makalpas na ditagnak me. Kaya tamoyo, yung dakidi nga ti service ko lang, lugan na marakrak-rak at katawaan da, at dala sa akin ti puso na ilikan tidwa nga lugan. Di anak ko, nakagraduate, 5 years na, nagyan iti college. Nang inaya, tingap siya tuition fee na, isang mapakasanit at graduate. Di anak ko, kunak Lord, you have been faithful to us. Nakaitimbag ka kanya, may ipakita, mga kanadang angaw, tika rin.
At apay nalisan ko na da kanya. Anya tinaknakan mo, apay na nagbalik ka nga pastor. Ito nang magkanyada si kay nga niya mo tinaknakan niyo, apay di kag sabihin ako Diyos. Kaya yung takide ko na da, mula pastor ka. Ang ka mga pandi abroad, kung na da kanya. Dagi dinaksao, at apay nga nakaruwar, dito Isabela. Ipagtaka ko dyan, awan portak, pinikan ng tilugan, pinadala dyan ako, nakapandak sa Amerika, Canada, Singapore, Korea, China. Na ako napupuutan. So, anak Lord, you are so faithful. Nagimbag ka, kadagiti ka rin, ang ka na dumulbog. Isa mo na dati time, natakin na isa na nasket ko na Lord, sakit ka, matay ka. Awan porta mo, namoy ito mo na ano ka, o relect kang amin na ito, orang nga saktak distino dito yan, orang nga saktak national presidente, nakita kong God is faithful. Anak na baybayan. Suma ko natin yung misis ko, ang kagbubutan, ang kagdandanat, di employer ta, di ako Diyos. Nakita tan, di kinawarag talog, iti ako. Sa importante nga maamuan nyo, nga God is faithful. Ngayon ito na magnatay na kiti kapadasan, tibiyat, dahil iti pagtakdiran tayo, Lord, you are faithful, hanap nga baybayan. Maudi. Amuyo, dahil kanta nga, great is thy faithfulness. Dahil takkel, di kanta tayo nga kanayon, nga great is thy faithfulness. Ti, nangaramid day jay, kaya't may isang poet, nalinagaramid ititula ni Thomas Chisholm. Kaya isuna, 16 years old, nag-isurog tanalain. He was very intelligent and ambitious. Kaya nalay isuna, nagpastor. Idang 2027, namamuna na po Diyos, then nagpastor. Hindi nagpastor, kakabsat, nagkaroon ng sakit. Nga grabe. Kaya dapat hindi na sakit, kapilitan na nagigkat na pastor. Kaya hindi nagigkat na pastor, matanagan, lupagalan na, hindi pagpadoktor na, pag-maintenance. Ngayon, may isuro na po dos niya taramidin na, hindi ka pasat, naglakot insurance. Kaya hindi naglakot insurance, hangalap po yung maurehaanin na nagpastor, but because of her very supportive wife, kintuang anak na nga mabalasang, nagtutuloy suna. Kaya nangaraming titula, nga apo, relas o din, nagito na pasamak kanya, at talikak lang taking kang anak baybayan, you are a faithful God. Nangaraming titula, kitintid na, iti may isang composer, iti kwa, iti tune. Dahil music, iso tinangaraming, kaya intid na iti may isang tao, wag nagal iti William Runyan. Kaya iso tinangaraming, dahil tono na, ikankantayin tayo mag-great is thy faithfulness. Kaya ijay, ay tinangaramsat, nagbalin na ito yung unofficial, nga kanang kankantan paborito yung naging estudyante i Moody Institute Bible School. Agingga nga inala ni Billy Graham nga tunggal at kusay kaya hindi kankantaan da kin milyon na tao tinakamagijay aging kay kanta dinggil na kailang hindi kanta nga great is thy faithfulness. Ngayon dahil ito may sa kapatotoo nga kuna ni Thomas nga oraylas udin naging dinapasamang kanya I do not blame God ang kusisisihin na po Diyos anak ang rebelde kina po Diyos, ngayon naglakatayo na babalawin na po Diyos, naglakatay nga maupay, ito numay naging sakit, ito numay financial struggle. Ngayon ginabanda ang kinita ni Thomas, nung tinakita na, nagpokosan na the faithfulness of God. Iswa kinanta na dahil dyan, kitang tao, nagadun na kita bless. Great is thy faithfulness. Kakabsat, ito na magnatayo, na ginagawa kapadasan tibiyag, di pa nagpamating. Pagtakdarin tayo di karina po Diyos. He is faithful. He will never leave you nor forsake you. Amen? Okay, palakpakan tayo niya po. After that, ang time ko ng great is thy faithfulness. Ang sulat ko man, kung gintek ka na ko. Sikay lang tayo, kapagkakaroon mo upay ka. Number 33. Tumakdan tayo, Marcel. Kantayin tayo man, nasa old testimony. Kung umay kanyayo, naging kapadasan, tibya, just sing this song. Great is thy faithfulness.
forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and love peace that endureth. Thine only presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings are mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great
sa umagang ito sa mga may problema, sa mga mabibigat po na suliranin sa kanilang buhay. Gusto niyo pong mag-pray na pumunta dito sa harapan at ipag-pray-pray po tayo ng ating National Overseer, minsan lamang po, hindi po lagi. Mayroon gusto pumunta dito sa harap para ipag-pray ng ating National Overseer. Halika kayo dito sa harap at sabihin po natin yung mga nilalaman ng ating mga puso. At nakadikakapsa, nakahintay sa lumana din. Sakpay nga awisang ni presensya ni National Overseer na isuplik mo lang kanya na tapos ikananagan mo tayo. At nakadi, hindi kayo kakapsa. Saan nyo masayangan natin na ito? Magkanulaon. Hindi kayo man. Gato tayo nag-iiwan tayo. Nanyaman nag-iiwan problema tayo. Mental, social, emotional, especially spiritual. Nagkaginanyaman nga spiritual. Hallelujah. Okay, kakapsa ni mga yun ako. Lord, you are a faithful God. Ako ang malimutas namin ka ako. Ako ang tigas namin ka ako. Katawa na sa makan ni. Hindi kaya ako ang napawin. Hindi ka ako. Nagagawa ako. Nagitisang sa akin. Pinakulit ka. Nagagawa ako. Nagitilarik-rik namin ako. Ako namin ang nagtungan, Lord. Nagbigat niya ako. Kami-explain ako. Isang wala. Nagkaway kami ako. Ipatayo ako. Tiniklami, Father God, ka. Gaba mo, iyaman kami, Father God, that you are a faithful God. Ako, ang kagagbalbanin. Ako ang Diyos. Unending God's faithfulness. Ako sa kanya namin. Oh, hallelujah. Ayan ang kakakapsan. Saan tayo masayaman niya? Pinahuntawan. Kaya ako nakikagkagong kanya tayo namin. Kananyaman ni kapadasam. Kananyaman ni pagpagtaan. Kinespirito ng gabihan ko. Hindi tayo nagkaguntawan. Niya ako to sa ayan ng daka. Kaya't nakabalik na akong tuloy. Ipresensya na ibigyan. Ititong galmay sa kanya. Ipulong tayo. Iba na tayo. Makinanyaman na marikrik na tayo. Itanda. Hindi sa kuhanan ni ako. Saan nakakayat ka sa uwet na pastor ka na naman problema mo? Ang nakakayat ka sa uwet na pastor ka na naman problema na naging membro ng kanya. Kakapsan ang papalas tayo mayuman. Papalas tayo ang masabol ni ako katawan. Di ba ipagdaktal tayo itisangwanan na. Masabol kasi mapakumbaba tayo makangkanayon. Kag tumawat itilabak ng mapangamor. Di ako tayo ma-Jesus. Oh, hallelujah! Ibagayo ay pulong yun. Sino nyo nakikipag mag-iyon? Isang pahala ng ako. Paminsan tayo, nagkaroon mga tanda, nagtay pag-pray, hindi na ito isang pahala na dahil natin ito pagkakata. Nakayo nga natita, ingatan nyo naging imayo. Amatin nyo ini, blessing ang kapoy ni ako. Kapagdan. Young people, kasapon tayo ni Abo. Amin tayo kasapulan ni Abo. God is faithful. Iti ganito yung oras ako kanila anak mo na si Papa kong baba na umawawag kita. Kaya ako nandiyan na iti maritrik na dahil pagkakalanan na ito ako, anak mo iti ka rin ako ayatong idakin ayatong idang awan patinggana. Apo ti susurot mikit kang kanigat. Ato iti banak apo nga awitin mi. Yung apo iti ka rin ang nakamimay kantimay sa mabanag nga awitin mi naglabers di kabailan mi. Isang apo iti dati magundaway amang talag-anem ka di iti ang awitin di iti anak mo. Nanyaman din iti struggle apo nga awitin da iti saksakit iti financial difficulties iti pananadal iti ang anak apo iti kasapulan da iti relational problem o the problema iti relasyon. Lord, iti challenges o may iti church, its family. Lord, I pray, awan imposiblikin ka. You are a faithful God. Madali, ang natakili sa tanas dito, Lord, guardian na kami. Katika rin, Apo, you will not allow the devil to touch us because we are surrounded by your presence, Lord. Apo, niyaman na problema, niyaman na sulisok, Apo, amang dagdadaan, kadikitin anak mo, Lord.
I pray for protection. I pray for deliverance. I pray for your grace, Apo. Lord, dagiti sitwasyon nga rin na mabaliwan, Apo, ika nakabigurong ti parabor. Takno maibturan mi dagito, Apo, makapadasan. Tamamati kami agad to check ko, may na kami alain, kita graduate kami itong Apo. Kadagito'y amin, kasagsa na ba, may. Yaman kami, Apo, kasi kati nang isalakan. Si kati mang present pa mang sustain. Di pa nakaisalakan, may amin gama, may na kami alain, Apo, na kami nabaybayan. Lord, di pa nagawin, dagiti manak mo, palag-anim, Apo, dagiti retreat nada. At dagiti nabayagan nga awitin ka, itin mo ka din, Apo, ti solusyon. Ito na gawin na Apo, makita na kuman, na adati sumbatan, dagiti karkararan da nga nabayagan. Apo, may karkararan, kinisang sangit na kinka. Una pinagiti iglesia niya, Apo, magdaldalan ka mga problema, awan maramitan mga papastor. Apo, mudilay kasi ka, masan kasi ka ti makibiyang, Apo, awan maramitan may. Nada nagiti church, Apo, nasugsugatan, I pray for healing. Agasam, Apo, nada nagiti mapaklod, bangunan. Nada nagiti maupay, pabilgan, nada nagiti madayaw at suplita ko makita. Restore our families, Lord God, restore the church, the glory of the church. Apo, pabilgan, nagiti nga papastor, kaya nagiti nga kamkamay. Tulungan na kami, Apo. Ipaimamikin ka amin na dadaksin me. Amin kay struggle me. Amin ka pakitugubatan me, Apo, awan timakan mo. Among dagito, kinunang, Apo, bilbilangon dagiti luwangat, dagdag ka dagiti matami. Ororno, may damalipod dita botelyam. Apo, kita dagdag tiyempo, dagiti nalwa, at balito, Apo, a shower of blessing will come to the benediction. Lord, I pray, turn their mourning into dancing. Apo, their sorrows into joy. Apo, strengthen this conference, Lord, the whole support conference in the whole Bible Methodist Church family. Lord, I pray for victory. I pray for breakthrough, Lord God. Apo, madayo ka. You are a faithful God. We declare, Lord, you are the God who is good all the time. Lord, you are faithful and loving God, and there is none like you. And we worship you. We serve you. Apo, agyaman kami. Madayo ka. Itinada ni Jesus. Amen.